pag-aalis sa Filipino subject sa kolehiyo alinsunod sa inilabas na memorandum ng Commission on Higher Education. Sa ilalim ng CHED Memorandum Order No. 20 na inilabas noong 2013, hindi kasama ang Filipino bilang wika, gayon din ang panitikang Pilipino bilang isang general education subject sa kolehiyo. Pinigil ng Korte Suprema ang pagtanggal sa Filipino at panitikan sa curriculum sa kolehiyo. Pero kamakailan, nagdesisyon ng Korte Suprema na bawiin ng TRO at ituloy ang pagpapatupad ng Memorandum Order ng CHED. Kasabay din tinulungan ng Korte Suprema ang issue sa CHED Memorandum Order No. 20 na nagtatanggal ng Filipino at panitikan bilang mga core subjects sa kolehiyo. Sa bawat salitang binibigkas natin, sa bawat tawa at luha na ating ipinapahayag, naroon ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngunit sa panahon ngayon, na makabagong teknolohiya at pandaigdigang komunikasyon, tila unti-unting natatabunan ng ating sariling wika. Kaya ngayong araw, ating pagnilayan kung bakit mahalaga ang advokasiyang pangwika. Ang wikang Filipino ay higit pa sa paraan ng pakikipag-usap. Ito ay daluyan ng ating kasaysayan, kultura at pagkabansa. Sa bawat kumusta, salamat at mahal kita, naroon ang diwa ng bayan. Ngunit bakit tila mas madalas na nating marinig ang hi, thanks at I love you? Hindi masama ang paggamit ng wikang banyaga. Subalit, nakalulungkot lang kapag sarili nating wika ang siyang ating nililimot. Taong 1986 nang kumatok Sa kasaysayan, ginagamit ang wika bilang sandata ng bayan. Mula sa mga tula ni Balagtas hanggang sa mga talumpati ni Rizal, ang wikang Filipino ay naging tinig ng kalayaan. Ngayon, nahaharap tayo sa hamon. Sa pag-usbong ng teknolohiya, unti-unting napapalitan ng paggamit ng Filipino sa mga dayuhang wika. Ngunit tandaan, hindi kailangang isantabi ang sarili nating wika para lamang masabing tayo ay moderno. Para maiwasan ang pagdanak ng dugo sa kalsada. Dahil sa People Power Revolution. Ayon sa mga dalubhasa, dumarami ang kabataang mas bihasa sa wikang Ingles kaysa sa Filipino. Sa mga paaralan, social media, maging sa tahanan, Ingles ang nagiging pamantayan ng katalinuhan o profesionalismo. Ngunit mga kababayan, ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa wikang banyaga, kundi sa kakayahang maipahayag ang isip at damdamin sa paraang mauunawaan ng kasambayanan. Ang advokasiyang pangwika ay panawagan ng palaganapin, paunlarin at pahalagahan ang wikang Filipino at iba pang katutubong wika. Ito ay hindi simple proyekto ng pamahalaan o asignatura sa paaralan. Ito ay pananagutan nating lahat. Sa paggamit natin sa sariling wika sa panitikan, agham, negosyo at media, pinubuhay natin ang ating pambansang kaluluwa. Isipin ninyo, kung ang bawat negosyante ay gagamit ng Filipino sa mga produkto, kung ang bawat guro ay magtuturo sa wikang madaling maunawaan ng mga estudyante, at kung ang bawat kabataan ay ipagmamalaki ang kanilang wika sa social media, hindi ba't mas magiging makulay, malikhain, at maipagmamalaki ang ating bansa? Hindi ibig sabihin ng globalisasyon ay kailangang talikuran ang sariling wika. Sa halip,
Ito ay pagkakataon upang ipakita sa mundo ang kagandahan ng ating wikang Filipino. Wika ng katatagan, wika ng pag-ibig, wika ng bayan. Mga kababayan, ang wika ay hindi lamang tinig. Ito ay puso ng isang bansa. Kapag nawala ang ating wika, mawawala rin ang ating pagkakakilanlan. Kaya't ngayong araw, muli nating itaguyod ang advokasiyang pangwika. Magsimula tayo sa sarili, gamitin ang Filipino ng may dangal, ituro ito sa iba, at ipagmalaki ito sa buong mundo. Sapagkat sa huli, ang wika ay ating ugat, ating sandigan, at ating sagisag ng pag-asa. Ito ang aking advokasyong pangwika. Maraming salamat at laban, Pilipinas!